Good job Yang Shek, puri ni Sungwoo. Alright, kung ganun gawin nila ang kanilang best sa araw na ito, ang Hunter's Restaurant ay open na for business. Sa labas ay makikita ang 4 na hunters at ang isang ito ay si Kim Chansek, isang inhabitant hunter, ISAC associate ng Sector A. Soldiers lahat niya sa araw na ito oras na upang conquer ang Pajon, at tapusin na ang Bazaar Food Challenge na ito. Isinigaw na ibigay na nila ang lahat, at bigyan na ng katapusan ang laban na ito. Siya ay naglabas ng isang item na tinatawag na Galaxy Reaper Powder, ang spiciest pepper sa buong Scoville Unit No. 1, mayroong 5-star na spicy level. Bukod dun sila rin ay equipped ng padded jacket, kasi nga ang after effects ng Bazaar dish na ito ay labis na panlalamig. Agad-agad ay pinunit nila ang kanilang dalang mga Galaxy Reaper, inubos sa isang lagoukan. Let's go, hiyaw nila oras na upang ipakita ang tunay na lakas ng ISAC, talunin ang Bazaar Food, manalo, umano'y ang ISAC ay undefeatable. Gayunpaman sa sumunod na segundo ay ganito ang naging reaksyon ni Chansek nang makita ang poster, kung saan nakalahad na natapos na ang Season 1 at ito na ang simula ng Season 2 ng Bazaar Food Challenge. Ibig sabihin ibang Bazaar dish na ang nakahain, na nangangahulugang nawalan ng saysay ang kanilang ginawang paghahanda. Mapapansin din na ito ay ang parehong Bazaar dish na ibinigay ni Sungwoo kay Guildmaster Jiang doon sa loob ng gate. Wow, what the fuck, sambit ng 4. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob. Sinabi ni Sungwoo na ang effects ng Pajon ay tuluyan ng bumaba, since ito'y matagal-tagal na nilang ibinibenta. Umano'y common knowledge na ang pagkain sa iisang dish ng paulit-ulit ay hindi maganda, ang katawan ay makakapag-build na ng immunity kung kaya ang effects ay hihina. Thus ang susunod na mangyayari malnourishment. Hasambit ni Kang Hyuk, kung ganun bakit? Bakit kahit na pagkatapos niyang paulit-ulit na kumain ng lamb steak noon sa Terra siya pa rin ay nagkaka-diarrhea sa loob ng 1 buwan? Hasambit ni Sungwoo, ito raw ba ay hindi tinuruan ng ina nito na maging picky eater in the first place? Come on boss, sabat ni Kang Hyuk. Siya raw ba ay mukhang isang individual na sinusunod ang sinasabi ng kanyang ina, na pabuntong hininga na lang si Sungwoo sa kanyang narinig. Maibalahad ni Kang Hyuk, umano'y ang dish na ito ay mukhang lubhang napakamaanghang. Sumagot si Sungwoo, na dahil sa ito ay talagang lubhang napakamaanghang. Lumalabas na ang Bazaar dish na ito ay tinatawag na Hellfire Stew of the Underworld, at si Guildmaster Jiang ang mismong nagbigay ng pangalan. Sinabi ni Kang Hyuk na mukhang ang effects din na mayroon ito ay napaka-substantial. Tinanong si Sungwoo kung ano ang effects na mayroon ito. Sumagot si Sungwoo na ang detox effects is a must sa mga tao sa kahit na anong edad. Hindi raw ba umano'y ang stone na ito ay mayroong effects ng burning methane, nicotine at heavy metal, at iba pang mga toxic stuff na nasa loob ng katawan. Para naman sa ogre meat, ito ay ang pinaka-nutritious na tonic na mayroon. Ito ay ang best pagdating sa pag-clear up ng mga ugat, at best pagdating sa fatigue recovery. Napatanong si Kang Hyuk kung siya ba ay nanunood ng ads o ano, at isa pa, ano ang nangyari sa mga ito? Sa patanong na paraan ay inilahad ni Sungwoo na hindi raw ba't gustong-gusto ng mga Koreano ang maaanghang na mga pagkain, kung kaya naisip niya na ang dish na ito ay bebenta, subalit, ang anggulo ay hinawi patungo kay Chansek. Tagas-luhang nagtatanong kung bakit spicy food pa, umano'y napakaraming pepper powder na ang nakonsume niya, kaya bakit kailangang spicy food pa ang challenge. Gayunpaman dugtong ni Sungwoo, ang mga ito ay sumuko agad matapos lang tumikim ng kaunti, kaya mukhang, mayroong maraming magiging tira. Hey boss, sambit ni Kang Hyuk, sa ganitong sitwasyon maaaring iyon daw ay makatulong, siya ay agad na humakbang. Soldiers lahat niya, siya raw ay mayroong ilang intel para sa mga ito. Isang bagay naman na umagaw sa atensyon ng mga hunters, nagtanong kung ano ito. Sinabi ni Kang Hyuk na ayon sa boss ang stone na ito ay mayroong great nutritious benefits. Ang nourishing tonic na ito, ang stone na ito ay tatagos sa lahat ng mga organs na nasa iyong katawan, magbabuffer sa imbalance ng nutrients at sa iba pang kasulok-sulukan ng iyong katawan. Ibig sabihin, ito rin ay mayroon pang ibang benefits para sa mga kalalakihan bukod sa internal organs. Hatugon ni Chansek, so ito raw pala ay mainam para sa mga kalalakihan. Ang bagay na iyon ang tinutukoy nito, hindi raw ba? Sinabi ay nagulantang. Ang apoy sa 4 ay muling nanambalik, agad na nagsiupo, at nagsi-order ng bowl ng Hellfire Stew. Hasambit ni Sungwoo, oo tama, mayroon din daw pala ang paraang ito, agad na nag-serve si Yang Shek. Sa pabulong na paraan ay sinabi ni Kang Hyuk na ang mga ito ay medyo stupid, kung kaya ang pagsasabi ng ganoon, ay palaging gagana.
Umano'y nung nakaraan nga ang mga ito ay kumain din ng mga American bullfrogs dahil sa narinig nilang mayroong great health benefits. Dumugtong na ito naman ay hindi nila ginagamit kaya hindi niya alam kung bakit gusto ng mga itong patigasin at ang mas malala hindi naman talaga titigas. Well, sabat ni Sungwoo sa totoo lang talaga rong titigas. Isang bagay naman na labis na nagpabigla kay Kang Hyuk, dumugtong si Sungwoo na alam naman na nito ang patungkol sa yin and yang pati na rin ang 5 elements, hindi raw ba? Well, ang anghang daw ay attributed sa yin at ang yang naman, ay nagre-represent sa heat at masculinity. In addition ay mayroon ding great amount ng yang energy na nagmumula sa dish na ito dahil sa combination ng spiciness at masculinity mula sa ogre meat. Kung ganun sambit ni Kang Hyuk, so ang effects na iyon ay talagang totoo, oo, tugon ni Sungwoo, at sa katunayan mas great pa. Thus dahil nga rito'y hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kang Hyuk, agad na umupo, at umorder na rin ng Hellfire Stew. Siya raw ay magdi-day off muna sa araw na ito kaya boss ito na ang mag-take over sa pag-serve sa mga customer at boss, bilasan na nito't bigyan siya ng isang bowl ngayon din. Sa sumunod na sandali ay bumukas ang pinto pagpasok, ay nabigla si Minzy sa kanyang nadatnan. Kahit na napakaanghang at init ay tila baliwala kay Kang Hyuk habang sumusuboy, nagsasabing kapag ka naubos niya ito, ang kanyang masculinity ay mag-e-increase. Ito naman ay nagpa-intriga kay Minzy. What the sambit niya, nagtanong kung talaga bang mayroong ganoong effects ang dish na ito. Well, kung ganoon nga talaga sa tingin niya ang dish na ito ay magiging mabenta. Actually bulong ni Sungwoo, wala namang ganoong effects, sumanyas kay Minzy na wag maingay. Umano'y bukod sa pagkakaroon ng mas clear na balat at paglinis sa anumang toxins mula sa labis na pagpapawis, ang effects na mayroon ito, ay hanggang sa pag-increase lang ng focus at fatigue relief. Para naman sa yin and yang at 5 elements, ito ay nagbabuffer lang sa missing na yang energy, kaya ang dish na ito ay mas beneficial para sa mga babae. Kung ganun lahat ni Minzy, kung ganun, bakit ito nagsinungaling? Sumagot si Sungwoo na sadyang ayaw niya lang daw kasing makitang nilolook daw ni Kang Hyuk ang ibang mga tao. Well, sabat ni Minzy, iyon naman daw ay napaka-reasonable. Anyway, ayaw niya rong mag-pass sa bagong creation nito kaya ano raw ba kaya kung bigyan siya nito ng isang bowl, isang bagay na agad namang sinang-ayunan ni Sungwoo. Mula doon ay lumipas ang ilan pang mga sandali kasabay ng paghampas ng gatas sa mesa ay nagtanong si Kang Hyuk kung bakit, kaya niya namang ubusin ang isang 4-star dish kaya papaanong nangyaring hindi niya magawang maubos ang bizarre dish na ito na hamak lamang na 3-star. Habang nakatingin kay Kang Hyuk ay napa-exhale si Sungwoo, inilahad sa kanyang isip na alam niya ang rason, subalit ayaw niyang sabihin dito. Thus sa araw ngang iyon, sa unang araw ng Bizarre Food Challenge Season 2 kung saan ang menu ay ang Hellfire Stew of the Underworld, ang bilang ng mga taong nagtagumpay ay 0. Sa sumunod na araw, ang umaga'y sinalubong ng ulan at kidlat sa loob ng restaurant, ay ganito ang estado. Umuulan niya lahad ni Nabi, oo, tugon naman ni Sungwoo. Ang forecast para sa araw na ito ay tama. Napatingin si Nabi sa boto at raincoat ni Yuna na nasa upuan nakaramdam ng lungkot, mapapansing ganoon din si Yang Shek. Well, sambit ni Sungwoo sa kanyang isip, para sa isang batang palaging nagmamadaling tumungo rito upang kumain, ang iyon ay hindi bumisita sa loob ng ilang araw, napaka-obvious na si Nabi ay mag-aalala. Sa sumunod na segundo'y bumukas ang pinto, ganito ang reaksyon ng tatlo nang makita kung sino ang dumating, mapag-aalamang si Taeji. Nagtanong si Sungwoo kung ano ang ginagawa nito rito sa ganitong panahon, kasabay ng pagbaba sa hoodie ng kanyang coat ay sumagot si Taeji na si Yuna. Si Yuna ay naka-awaken ng ability. Mula doon ay lumipat ang eksena sa underground bunker ng Cyberdyne, kung saan kasalukuyang kausap ng ISAC President online si Branch Manager Lee. Branch Manager, tanong ni President Hyukjin, alam daw ba nito ang kaibahan sa pagitan ng mga awakened at normal na mga tao? Nagtaka si Manager Lee sa kanyang narinig. Well, sa tingin niya raw ang kaibahan ay nasa pagkabuo ng core ng katawan, na siyang kumokolekta ng mana. Tama yun, sambit ni President Hyukjin. Paano naman daw ba ang patungkol sa pagle-level up? Sumagot si Manager Lee na ang pagle-level up ay nadidetermina sa bilang o number of times ng core fragment sa pamamagitan ng mahabang period of time, na ginugol sa paghahunt ng mga monsters o kaya naman training. Tama lahad ni President Hyukjin, subalit mayroong ilang mga instances, kung saan ang pagle-level up ay nagiging instant.
Ang posibilidad ng isang core na maabot ang puntong iyon ay hinding-hindi mangyayari, maliban na lang kung ang isa ay talagang mayroong talent. Halimbawa na lang ang kaso ni Baek Kang-hyuk, na ang talent ay nasa top 100 sa buong mundo. Bukod doon ay mayroon pang isang third-class adventurer na naging first-class adventurer sa loob lang ng isang araw kung ang report na ito ay hindi lang nagmula rito, ang nag-report ay ipinatapon niya na sa North. Paesambit ni Manager Lee ang North daw ay medyo well-dugtong ni President Hyuk-jin hindi naman daw sa hindi niya kilala si Jang Ye-yeon, sadyang ang date lang talaga ng pagle-level up nun ay hindi kapanipaniwala. Ano pa tanong na sambit ni Manager Lee iyon ay kilala nun ng personal, hindi tugon ni President Hyuk-jin sadyang iyon lang daw ay natatandaan niya dahil sa interesting na ability na mayroon iyon, ang hyper-focus ay isa sa backward compatibility ng kanyang ability. Ang energy nun ay mabilis lang na nauubos subalit ang galaw ay halos katulad sa kanya, iyon ay isang interesting find. Kung kaya bigyan nito ng maraming trabaho ang Red Tigers Guild, dahil gusto niyang obserbahan ang growth nun at ng mga iyon. Hasambit ni Manager Lee sa kanyang isip na gawang makuha ng mga iyon ang atensyon ng President, kaya malamang na ang mga iyon ay magki-quit na sa hindi katagalan. Understood tugon niya sige ganoon daw ang gagawin niya o siya nga pala pahabol ni President Hyuk-jin mayroon siyang personal na tanong, nagtanong si Manager Lee kung ano iyon. Inilahad ni President Hyuk-jin na ayon sa resulta ng lahat ng mga isinagawang investigasyon si Yoo Sung-woo ay mukhang isang mapagkakatiwalaang tao kaya branch manager, ano raw ba sa tingin nito? Sabi na nga ba sambit ni Manager Lee sa kanyang isip, ang talagang sadya nito ay ang taong iyon at hindi si Jang Ye-yeon. Well tugon niya sa tingin niya raw iyon ay trustworthy, katulad ni Lee Jong-han. Iyon ay mayroong great charisma at ang limits ng ability na mayroon iyon, ay hindi maarok kaya matatagpuan mo na lang ang iyong sarili na unconsciously na umaasa sa taong iyon. Hasambit ni President Hyuk-jin iyon daw ay ang opinyon nito bilang Lee Jong-han, subalit papaano naman daw ba ang opinyon nito bilang branch manager? Sumagot si Manager Lee na ang hayaang maging unsupervised ang isang individual na mayroong ganoon katinding skills ay nangangahulugang ang ISAC ay nawalan na ng kontrol kaya sa tingin niya, kailangan nilang magsagawa ng mga preparasyon. Kung ganun lahat ni President Hyuk-jin kung ganun sila ay nasa crossroads sa pagitan ng choices, nagtanong si Manager Lee kung ano ang ibig nitong sabihin. Sumagot si President Hyuk-jin na ang need sa pagiging suspicious at pagiging in control bilang head ng ISAC at sa isang ama na gustong alagaan ang kanyang anak inilahad niya ang rason, subalit ang umagaw sa atensyon ni Manager Lee ay ang pagkakaroon ng anak ni President Hyuk-jin. Kung ganun lahat niya, aling side daw ba sa tingin nito ang mananalo? Sumagot si President Hyuk-jin na ang kanyang personal na buhay ay ihiniwalay niya na sa kanyang trabaho kung kaya hindi niya naintindihan noon ang kasabihang ang mga magulang ay hindi na nanalo laban sa kanilang mga anak subalit ngayon, sa tingin niya ay naiintindihan niya na. Ang eksena ay lumipat sa Hunter's Restaurant at sa puntong ito, ay tinitingnan ni Sung-woo ang isang report. Hasambit niya isang unfortunate event na nangyayari kapag ang isang bata ay naa-awaken na iintindihan niya raw kung bakit ipinapakita nito ang bagay na ito sa kanya gayunpaman, sino ito? Tugon ng babae siya raw ay si Baek So-young, siya raw ay ang ina ni Yoona. Ano sambit ni Sung-woo Baek So-young so ito raw pala iyong, well putol ni Miss So-young hindi na kailangang magtanong pa kung bakit siya nito kilala hindi raw ba? Ang Daemueong Group ay ang pinakamalaking chaebol conglomerate ng Korea. Ang ginawang desisyon ng first-generation founder na si Kim Hae-chan na pag-appoint sa babaeng apo nito na si Baek So-young bilang kanyang tagapagmana ay nagdulot ng stir, at pinalala pa ng balita patungkol sa kanyang marriage. Subalit ang pinupunto lang naman dito, si Baek So-young ay ang siya ng kasalukuyang president ng Daemueong Group. Ang kanyang husband-to-be ay ang pro-gamer at Cyberdyne president na si Joo Hyuk-jin, na siya ring kasalukuyang president ng ISAC. Then kung ganun lahat ni Sung-woo kung ganun ang last name ni Yoona ay magiging Joo malamang daw na mahirap, ang ginawang pagtatago sa identity ni Yoona mula sa mundo. Of course tugon ni President So-young since ang ama nun ay, ang ama nun ay, hasambit ni Sung-woo sa kanyang isip siya raw ay nagkaroon na ng kutob nung makita niyang ang personal bodyguard ni Yoona ay isang first-class subalit, hindi niya inaasahang ang mga magulang ni Yoona ay mas big fish pa pala kaysa sa iniisip niya. So lahat niya ano raw ba ang rason ng pag-take nito ng risk sa pagpunta rito ng personal, sumagot si President So-young.
Matagal niya na rong gustong makita ang taong nag-take care sa kanyang anak nang ito'y mapasalamatan niya ng personal at naisip niya rin na since gusto niyang humingi ng pabor, kailangan niya itong harapin ng personal. Nagtanong si Sungwoo kung ang bagay ba na ito ay mayroong kinalaman sa awakening ni Yuna. Oo, tugon ni President Soyang, gusto niya rong maiwasang ito'y maging folder ng incident reports kaya pakiusap, ito raw ay maging mentor ni Yuna. Hay, buntong hininga ni Sungwoo, at bakit naman daw ba nito naisip na siya'y mapagkakatiwalaan? Well, tugon ni Lady Soyang, ang kanilang record patungkol sa successful nito na pagmi-mentor kay Baek Kang-hyuk at Jang Ye-yoon, ang experience na mayroon nito bilang guro, ang mysterious healing skills na ginamit nito sa paggamot sa sickness ni Min O'Keefe at ang superhuman strength na mayroon nito, sa tingin niya raw, wala nang mas perfect pa na maging mentor ng kanyang anak bukod dito. Siya nga pala ang Min O'Keefe na tinutukoy niya ay si Minzy. O mansambit ni Sungwoo sa kanyang isip, ito ro'y nakakahiyang marinig ng personal. Alright, lahad niya. Well, kung ganun hindi na raw kailangang pahabain pa ang conversation na ito, o tugon ni President Soyang, so tinatanggap na raw ba nito ang kanyang request? Sumagot si Sungwoo na hindi siya sigurado kung napag-alaman na ba nito mula sa investigasyon nito ang patungkol sa bagay na ito, subalit kung gusto nitong humingi ng pabor mula sa kanya kailangan nitong kumain, so ito raw ba ay handa na? Kinilabutan si President Soyang sa kanyang narinig, lalong-lalo na sa aura ng pagmumukha ni Sungwoo. Si Baek Soyang ay isang third-generation chaebol. Ang first-generation founder na si Kim Hae-chan ay isinilang mula sa mga dukhang magsasaka, ginustong takpan ang nakaraan, gamit ang kanyang kasalukuyang yaman. Sa prosesong iyon siya ay naging obsessed, especially sa pagkain. Ang maayos na pagkain, ay itinuring niyang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nang ang kanyang apong babae ay lumaki nagawa nitong ma-enjoy ang lahat ng uri ng mga pagkain bago pa man naging isang adult, ay natikman niya na ang lahat ng mga masasarap na pagkain na mayroon sa kabundukan man o sa karagatan. Gayunpaman, walang kahit na isa sa mga pagkaing iyon ang nakapag-draw out ng matinding inspirasyon. Ang eksena'y bumalik sa kasalukuyan kung saan makikitang naihanda na ni Sungwoo ang sto. Napatanong si President Soyang, kung ang bagay ba na ito ay maituturing na pagkain. Inilahad kay Sungwoo na ang pagkaing ito ay mukhang napaka-aggressive. Sa kasamaang palad ay ngumisi lang si Sungwoo, nagsabing ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya ang ganitong bagay. Sa kanyang isip ay inilahad ni President Soyang na kahit na isa pang tanyag na chef ang gumawa nito, ang dish ay nagiging isa lamang dish kapag ka mayroong kumain, subalit ang dish na ito raw ay tila naninigaw, ang demand ay kalabisan. Ang maanghang nitong singaw ay humihiwa sa kanyang mga mata na para bang lava umano'y kapag kinain niya ito, tiyak na siya'y mawawalan na ng mukhang ihaharap pa bilang president ng Demyung Group. Kasabay ng pagbaba sa hawak niyang kutsara ay idinugtong sa kanyang isip na iyon ay hindi niya mahahayaang mangyari. Sinubukang i-apply ang ipinasang crisis management manual ng kanyang grandpa. Ayon sa manual, kapag ka hindi na magawang maiwasan pa mag-attempt na mag-negotiate. Ang pera ay isang great negotiating method, subalit kapag kagamit ito ay hindi pa rin naresolba ay mag-isip, kung ang halaga ba ay hindi sapat. Boss, lahad niya gamit ang kanyang capitalistic smile na nasa level 99 na umano'y salamat sa tsansang ito, subalit sa tingin niya ay talagang hindi niya kayang kainin ang pagkaing ito umano'y. Kung posible, baka maaari nila itong masettle gamit ang pera. Hasambit ni Sungwoo, pera sa kanyang isip ay napatanong si President Soyang kung iyon ba ay gumana. Sa kasamaang palad siya ay nagkamali. Sumagot si Sungwoo na iyon ay napaka-boring, kaya kailangan niyang tanggihan ang offer nito. Umano'y walang aliw sa pagresolve sa lahat ng bagay gamit ang pera, siya raw ba ay nagkakamali? Naiinis na sambit ni President Soyang sa kanyang isip, talaga rong ito ay nakakaaliw. Agad na ginamit ni President Soyang ang Step 2 ng Crisis Management Manual, which is ang paggamit ng koneksyon. Tinanong si Sungwoo kung ano raw ba kaya kung siya ay magkaroon ng substitute, isang knight in shining armor, isang regular na customer dito. Agad na itinuro si Taeji. Sa Step 2 ng Crisis Management Manual in particular, ang paggamit ng mga subordinate sa tamang lugar at pagkakataon ay ang greatest virtue ng isang businessman. Sa kasamaang palad ay muling humindi si Sungwoo sa pahiyaw na paraan, ay napatanong si President Soyang kung bakit. Nagtanong si Sungwoo kung anong bakit ang pinagsasasabi nito umano'y kapag kahinayaan niya ang isang tao na gawin ang ganitong bagay sa hinaharap ito ay gagawin din ng iba kapag ka nagkaganon, wala nang mangyayari pa na touching story.
Grabe sambit ni President Soyang sa kanyang isip, ang stern bastard na ito ay talagang napakatigas. Sinabi ni Sungwoo na hindi na nito kailangang mag-overthink pa kapag ka ito ay hindi kumain, dito na magtatapos ang kanilang relationship. Habang pinagmamasdan ang Sto ay napapatanong si President Soyang sa kanyang isip kung ano ang mangyayari kapag kinain niya ito agad na inactivate ang kanyang ability na tinatawag na short-term clairvoyance, isang skill na nagbibigay sa kanya ng tsansang makita ang nalalapit na hinaharap. Ang outside world ay hindi alam ang patungkol dito dahil wala pang kaso kung saan personal na nakialam si President Soyang, subalit, siya ay isang high-level ability user na trained pagdating sa combat. Ang kanyang ability na short-term clairvoyance kailanman ay hindi pa pumapalya, lalong-lalo na kapag ginamit niya sa kanyang sariling kaligtasan, subalit sa kasalukuyan habang ginagamit niya ang ability na ito ay ganito ang kanyang nakikita, sambit niya sa kanyang isip, talagang ito ay hindi niya kaya. Gayunpaman si Sungwoo ay iba ang nakikita umano'y sa tingin niya, kayang-kaya nitong ubusin ang dish na ito. Si Baek Kang-hyuk na nagawa ng makakain noon ng isang 4-star dish ay hindi nagawang maubos ang dish na ito sapagkat ang kanyang puso ay mahina, gayunpaman si Guildmaster Jang na ang buhay ay nakadepende sa kung mauubos ba nito ang dish o hindi ay nagawang magtagumpay, therefore ang nagdidetermina sa success mula sa failure, ay kung gaano ka-desperate. Pagkatapos na magbuntong hininga ay itinali ni President Soyang ang kanyang buhok, inilahad na kung minsan kahit na alam mong ikaw ay matatalo, kailangan mo pa ring lumaban. President sambit ni Taiji nagtanong kung talaga bang ito ay siguradong ito'y magiging ayos lang, umano'y hindi nito kailangang pilitin ang sarili nito. Hasambit ni President Soyang kung sa tingin nito siya ay mukhang ayos lang, perhaps mas maigi kung magsuot ito ng glasses, katulad ng kanyang ama. Kung ganun, tugon ni Taiji, kung ganun ito ay hindi dapat na, subalit agad siyang pinutol ni President Soyang, nagtanong kung kailan pa siya nito nakitang sumuko. Binigyang diin na ang ganitong uri ng tsansa kung saan makakapagbigay ng best education sa kanyang Yuna ay hindi niya maaaring palagpasin, inalala si Yuna, upang maging inspirasyon. Sa puntong ito siya'y tuluyan nang tumikim at ang kanyang nakita mula sa kanyang short-term clairvoyance ability, ay nagkatotoo. Di maiwasang mag-alala ng mga bodyguards sa kanyang isip ay inilahad ni President Soyang na kailangan niya itong ubusin ano man ang mangyari, dahil sa ang lahat ng ito ay para sa kanyang Yuna. Sambit ni Sungwoo sa pamamagitan nito mukhang natapos na ang laban at makalipas ang ilan pang mga sandali, hindi makapaniwala si President Soyang na talagang nagawa niyang maubos ang bizarre dish. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na ang second factor ng success ay stress. Ang utak ay automatic na nagre-release ng endorphins bilang response sa nararamdamang sakit. Ang endorphins na ito ay pansamantalang nagre-reduce ng sakit at sa parehong pagkakataon, ay bumabawas din sa stress. Iyon ang dahilan kung bakit hindi magawang makumpleto ng mga taong walang stress ang challenge na ito, dahil para sa mga stress-free bastards na iyon, ang dish na ito ay isang spicy hellfire stew. Kasabay ng pag-activate sa kanyang observation skill ay idinugtong ni Sungwoo sa kanyang isip na kumpara sa mga bastards na iyon ang babaeng ito, gaya ng inaasahan mula sa isang president, ang naipong stress na mayroon ito ay hindi biro. Nag-abot ng isa pang dish si Sungwoo, ito raw ay ginawan niya ng bingso bilang dessert. Ang bingso na ito ay isang Korean milk-based shaved ice dessert na mayroong chopped fruits bilang toppings, condensed milk, fruit syrup, at iba pa. Lahad ni Sungwoo alam naman na nito kung papaano kakainin ang bagay na ito, hindi raw ba? Syempre, pangiting tugon ni President Soyang. Thus, dahil nga rito sa Season 2 ng Bizarre Food Challenge sa kasalukuyan, ay mayroon ng isang nakakumpleto. Sa sumunod na araw ay makikitang tumungo na si Yuna sa Hunter's Restaurant. Ang dalaway napakasaya, sapagkat mula ngayon sila'y araw-araw nang makakapaglaro ng magkasama. Sa second floor ng restaurant, partikular sa harap ng pinto ng isang silid, ay sinabi ni Sungwoo na si Yuna ay maaaring magstay sa silid na ito, subalit sa rate na ito, nang bigla siyang mayroong naramdaman sa kanyang paanan, Yang Shekso, ganoon din daw ba ang tingin nito? Good, kung ganoon ito ay decided na, kailangan nilang bumili ng mga furniture at ito'y sumama sa kanya. Sa ibaba ay mayroong iniabot si Taiji. Hasambit ni Sungwoo, hindi raw ba't ito yung maalamat na black card, ang hawak niya ngayon ay walang iba kundi ang VVVIP exclusive black card ng Demyung Group. Hayaan siya nitong manghula. Lahad ni Sungwoo, ito ay hindi para sa pagbili ng furniture, hindi raw ba?
Syempre hindi tugon ni Taiji dahil umano'y gamit ito, maaari itong kumuha ng kahit na anong furniture mula sa Demyung department store ng libre. Ang card na ito'y ituring na lang nito bilang maliit na token of gratitude mula sa president. Hay buntong hininga ni Sungwoo, pakiramdam niya raw ang hawak niyang card ay bigla na lang bumigat. Anyway, usually siya ay hindi tumatanggap ng ganitong uri ng mga bagay, subalit bad manners na tumanggi, kaya ito'y tatanggapin niya na lang. Nagpasalamat si Taiji dahil umano'y, ang president ay mas mag-aalala lang kung ito'y tatanggihan nito. Well, tugon ni Sungwoo, still masarap pa rin sa pakiramdam na makatanggap ng reward yung mga hari doon sa Terra, ay hindi nagbibigay ng kahit na ano, puro demand lang. No way, sambit ni Taiji. Anong no way? Dugtong ni Sungwoo, ang mga iyon nga raw ay pinapaturuan sa kanya ng swordsmanship ng libre ang kanilang mga prince, nagsasabi, na ang ganoong bagay ay kailangang gawin ng isang warrior out of honor. Well, sambit ni Taiji, at least ang kanilang president daw ay sumusunod sa labor law. Yeye, tugon ni Sungwoo, kung kaya ipaabot nito doon ang kanyang pasasalamat. Understood lahat ni Taiji, sabay tanong, kung gusto ba nitong ito'y samahan niya sa department store. Well, sambit ni Sungwoo, kung ganon siya'y magbibihis na muna, iyon ay isang lugar kung saan siya'y hindi maaaring tumungo ng ganito lang ang suot, hindi raw ba? Subalit lahat ni Taiji, subalit take nito ang VVVIP route, kaya bakit naman magmamatter ang dress code? Sumigaw si Sungwoo na ito ay nagmamatter sa kanya, ayaw niyang maka-attract ng atensyon. O sambit ni Taiji, ang tinutukoy daw ba nito ay ang hidden strength? Napatanong si Sungwoo kung anong hidden strength ang pinagsasasabi nito. Sinabi ni Taiji na ang ibig niyang sabihin sinasadya nitong hindi magbihis ng maayos, din sa huli ay ire-reveal nito ang plot twist. Narinig niya rong gustong-gusto ng mga tao ang ganoong bagay. Sumagot si Sungwoo na siya'y hindi kabilang sa mga iyon, ni siya nga raw ay nahihiya na makatanggap pa lang ng VVVIP treatment. Hasambit ni Taiji, so ang pinakamalakas daw pala na returnee ay napaka-metikuluso patungkol sa ilang peculiar na mga bagay, isang bagay naman na ikinainis ni Sungwoo, bakit hindi na lang daw nito mind ang kanyang sariling business. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Demyung department store. Sa loob ay maririnig ang excitement ni Yuna, umano'y first time niya lang na mag-decorate ng kwarto. Talaga ba, tugon ni Sungwoo, well kung ganon, malamang daw na ito ay excited na excited. Oo, tugon ni Yuna, kung kaya siya raw ay gumuhit ng dream room, nang makita ay napasabi si Nabi na ito ay cute, habang hindi naman makapaniwala si Sungwoo sa husay ni Yuna sa pagguhit. Ngunit niya lahat ni Nabi, nagtanong kung bakit walang kama sa silid. Kama, patanong na sambit ni Yuna, so Nabi gusto raw ba nito ng kama? Well, ang cat bed daw nito ay narito. Niya sambit ni Nabi, so ito raw ba ay ang kanyang silid? Well, ito raw ay cute, subalit ito ay hindi bagay sa kanya, sapagkat siya ay isang warrior. Si Sungwoo naman ay nagtaka, sinabihan si Yuna na ngunit hindi raw ba't silid nito ang edi-decorate nila sa araw na ito. Ano, patanong na sambit ni Yuna, kanyang silid, subalit ang kailangan niya lang daw ay isang desk at isang kama. Well, ang rason kung bakit ganito si Yuna ay dahil sa siya ay pinalaki ng isang inang nakukuha ang lahat ng gusto, at ng isang amang pina-prioritize ang efficiency at practicality. Kung ganun lahat ni Sungwoo, ano raw ba kaya kung ang mga ito ay mag-share na lang ng silid at mag-decorate pagkatapos na magkasundo? Ano, sambit ni Yuna, talaga raw bang maaari silang mag-share ng silid? Talaga ba niya, sambit naman ni Nabi. Well, tugon ni Sungwoo, kung ayos lang sa mga ito oo. Napangiti si Taiji. Okay, sambit ni Yuna, kung ganun bilisan na nila agad na lumapit si Taiji, umano'y mukhang sila'y medyo matatagalan dito, ano, kukuhanan niya raw ba ng makakain ang mga bata? Sumagot si Sungwoo na sila ay nasa loob ng department store, kaya hayaan na muna nila ang mga itong maglibot-libot hanggat gusto nila. Si Yang Shek at siya sila na ang bahala sa mga sarili nila. Well, kung ganun, tugon ni Taiji, kung ganun maghiwalay na muna sila rito at magkita na lang muli sa restaurant. Siya na raw ang bahala kay Yuna at Nabi, kaya ang mga ito ay mag-enjoy lang. Oo, salamat, sambit ni Sungwoo, maibalahad ni Taiji, sa tingin niya raw ay mayroong isang individual na kanina pa sumusunod dito. Well, oo, tugon ni Sungwoo, salamat daw sa pagpapaalam sa kanya. Hilingon niya, pakiramdam niya raw ang likod ng kanyang ulo sasabog na lang bigla, kaya pakiusap tumigil na ito sa pagtatago at lumabas. Lumalabas na ang sumusunod pala sa kanya ay walang iba kundi si Alistair, yung elf na blacksmith. You bastard, bungad nito, ano, patanong na sambit ni Sungwoo.
Bakit ganito ang kauna-unahang katagang sasabihin nito sa kanya? Sila naman ay naghiwalay in good terms, hindi raw ba siya raw ba ay mayroong nagawang kung anong bagay upang ma-deserve ang kritisismo nito. Kritisismo hiyaw ni Alistair sa patanong na paraan, kinuha nito ang lahat ng kanyang mga anak tapos ngayon mayroon pa itong lakas ng loob na magtanong at ngayon iisang slime lang ang dala nito, siya raw ba ay niloloko nito? Sambit ng mga taong nakarinig, so ito raw pala ay nakipag-divorce sa isang elf at pagkatapos na makuha ang custody sa lahat ng kanilang mga anak isang slime na lang ngayon ang inaalagaan nito, that's crazy, dagdag ng iba pa. Hey, bulong ni Sungwoo, hinaan daw nito ang boses nito at sila'y nami-misunderstood ng mga tao. Isa pa ang rason kung bakit hindi niya dala ang mga anak nito, dahil sa ito ay isang department store, bawal ang mga sandata. Sa kasamaang palad ay sumagot lang si Alistair na lokohin na nito ang multo, wag lang siya ni hindi niya nga raw naaamoy ang kanyang mga anak mula rito, kaya malamang na ang mga iyon ay pinabayaan lang nito sa warrior inventory nito, nabalot na ng mga alikabok doon, hindi raw ba? Ubo ni Sungwoo, ito raw ay hindi nagkakamali, subalit mayroon na siyang ilang naibigay sa mga hunter. Sumagot si Alistair na alam niya umano'y yung lalaking mayroong matipunong katawan ay kinuha ang belt, at yung sharpshooter naman ay kinuha ang dagger. So sambit ni Sungwoo, so alam naman daw pala nito, then hindi raw ba't iyon ay sapat ng patunay na siya ay naglalagak ng effort. Sumagot si Alistair na ngunit iyon ay nalaman niya lang dahil sa ang mga iyon ay tumungo sa kanya out of respect sa kanilang ina. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip upang i-meet ang kanilang ina. Well, ang mga artifacts daw ay hindi mura, kaya sa guise ng repair ang mga iyon ay bumisita sa ina. Iyon daw ay smart subalit still, siya'y muling nagsalita. Inilahad kay Alistair na ang i-meet ang ina marriage at iba pa, talagang siya raw ay hindi masanay-sanay sa termino ng mga elves, kaya pakiusap kung maaari wag nitong gamitin ang mga ganoong uri ng termino, nang sila ay hindi ma-misunderstood ng mga tao. Sa kasamaang palad ay sumigaw lang si Alistair na ito ay isang cheater, ito raw ay napaka-shameless. Sumagot si Sungwoo na hindi raw ba't sinabi niya nang wag itong magbitaw ng ganitong mga termino dahil iisipin ng mga taong siya ay mayroong mga anak mula rito, subalit sumigaw lang din si Alistair na hindi ba't totoo naman 500 mga anak niya ang kinuha nito, ito ay napaka-shameless. Okay, sambit ni Sungwoo, Young Chef, pakiusap ito'y patahimikin na nito. Si Young Chef naman ay agad na tumalon patungo sa bibig ni Alistair. O may sambit ng mga tao, what in the world, 500 mga elves, ito raw ay napaka-pervert. Hi Alistair, sambit ni Sungwoo sa kanyang isip, dapat daw pala ito'y hindi niya nalang kinausap pa. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang cafe sa loob, ay nagtanong si Sungwoo kung ano ang ginagawa ng isang blacksmith mula sa Crystal Valley sa isang department store. Sa kasamaang palad ay nagtanong lang din si Alistair, ano naman daw ba ang ginagawa ng isang restaurant owner dito? Sinabi ni Sungwoo na siya ay narito upang kumuha ng ilang mga kahoy at tools. Ang paggawa ng furniture ng personal ay mas suited sa kanya kaysa sa pagbili ng direkta, so ito ano raw ba? Well, sambit ni Alistair ang rason kung bakit siya nandito. Sumabat si Sungwoo na wag nitong iwasan ang tanong sa pamamagitan ng pagngiti-ngiti. Umano'y ang ganitong bagay ay palaging ginagawa ng mga elves kapag sila ay walang maisagot, ay idinadaan sa pangiti-ngiti. Ito naman ay labis na ikinainis ni Alistair. Umano'y para sa isang earthling, masyado naman dong napakarami ng alam nito patungkol sa mga elves. Well, kilala niya raw ang matandang may-ari ng department store na ito, at mayroong secret auction dito kung saan ang matandang iyon at mga kilala lang nun ang maaaring makasali. But guess what? Isa sa mga items na auction sa pagkakataong ito ay isang sacred tree. Sacred tree, sambit ni Sungwoo, nagtanong kung ang tinutukoy ba nito ay ang world tree. Sumigaw si Alistair na ang mga amateur ay pare-pareho lang iniisip ng mga ito, na ang world tree lang ang bukod tanging sacred tree. Umano'y talagang napakahirap na masulyapan man lang ang world tree, kaya ang makakita man lang ng sanga nun siya'y magiging masaya na. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip, ngunit ilang sanga raw ng world tree ang pa-chill-chill lang sa loob ng kanyang inventory. Anyway, lahad ni Alistair, siya raw ay narito upang bilhin ang sacred tree na iyon at mukhang ito ay narito rin para doon, subalit ang swerte ay mailap.
Nagtanong si Sungwoo kung bakit agad na naglabas ng Demyung Gold membership card si Alistair. Ito raw ay isang membership-only event, wala itong ganito, tama raw ba kailangan mo ng recommendation para rito at kahit na ito ay mag-apply pa ngayon, aabutin pa ng 1 taon bago ito makakuha ng ganito. Ganoon ba, tugon ni Sungwoo sabay extend ng kamay patungo sa bulsa, subalit umano'y ayon sa narinig niya gamit ang black card na ito, maaari niyang ma-access ang lahat ng mga services ng Demyung Group. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Demyung Department Store Underground Secret Auction House at dito, ay kapansin-pansin ang ekspresyon ng pagmumukha ni Alistair. Sinabi ni Sungwoo na ito ay mas mukhang aquarium cafe kaysa sa isang auction house. Sabat ni Alistair, ano naman daw ba ang alam nito? Ano, iniisip daw ba nito na ang isang auction house ay mayroong suspicious na auctioneer at magandang babae na gumagala-gala upang mag-serve? Well, tugon ni Sungwoo, talaga naman dong mayroong ganoong image ang mga secret auction house. Ang karamihan sa mga secret auction house sa Terra ay ganoon din, at isa pa, bakit daw ba ganito ang pagmumukha nito? Sinabi ni Alistair na iniisip niya kung sino ba talaga ito, ano ang tunay nitong identity, dahil umano'y pagpasok nila kanina siya ay pinapasok lang ng mga guards pagkatapos na makita ang kanyang golden card, subalit ito, ay hindi man lang chinek at kinuwestiyon ang suspicious na slime na dala nito. Well, tugon ni Sungwoo, maaari ngang ganoon, subalit bakit ito na-work up ng ganito? Dahil lang doon sumigaw si Alistair na iyon ay dahil sa namiss niya ang tsansang makita itong mapahiya, iyon pa naman ay nilo-look forward niya ng husto. O ganoon ba, tugon ni Sungwoo sabay extend ng kamay patungo sa bulsa. Well, maaaring ito raw ang dahilan, ipinakita ang black card. Ganito ang naging reaksyon ni Alistair, ito pautal na sambit niya, ito raw ba yung Rumord na Demyung Unlimited na pinag-uusapan ng lahat, papaanong nangyaring mayroon itong ganito? Sambit ni Sungwoo, so ganoon daw pala ang tawag dito, at base sa reaksyon nito, lumalabas na mukhang ito nga ang rason. Right, tugon ni Alistair, at ngayon, ay mukhang natuklasan niya na ang tunay nitong identity. Isang taong hindi na nangangailangan pa ng card check, mayroong black card at walang nakakaalam sa tunay na identity, mayroon lang iisang sagot. O sabat ni Sungwoo, hindi niya raw alam kung ano ang sasabihin nito, subalit malamang na ang sasabihin nito ay mali na naman, kaya pakiusap, ito raw ay kumalma. Sambit ni Alistair, ito raw ay wag nang magmaang-maangan pa. Ito ay ang sekretong anak ni President Baek, so yang tama raw ba? Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kabaliwang kanyang narinig, at ang lahat ng mga taong nakarinig, ay natuon ang atensyon sa kanila. Idinugtong ni Alistair na mayroong mga rumor patungkol sa pagkakaroon ng anak sa pagitan ni President Baek So-young at President ng ISAC. Umano'y ang ibig niyang sabihin, iyon naman ay natural lang matapos ang 9 na taong pagsasama, hindi raw ba? Ito raw ay QED approved. Approved, may asambit ni Sungwoo sa kanyang isip. Hey Alistair, lahad niya kung siya nga ay anak ni President So-young, ang maximum na magiging edad niya ay 9 na taong gulang lang, kaya ano, siya raw ba ay mukhang 9? Ganito ang naitugon ni Alistair. Well, sambit niya sabay lingon-lingon na paisip patungkol sa mga dimension. Well, talaga wrong ang pagkakaedad ng mga tao ay iba kung ikukumpara sa mga elves, o hindi naman ba kaya na ito ay mayroon lang curse of aging? Well, kaya nasasabi ni Alistair ang mga bagay na ito sapagkat ang lifespan ng mga elves ay mahaba, kaya ang process of development ng katawan ay iba rin mula sa mga tao. Buntong hininga ni Sungwoo. Alistair, sa tingin niya raw mas makakabuti rito kung bawas-bawasan nito ang pagsasalita. Ito raw ay mukhang matalino hanggang sa buksan na nito ang kanyang bunganga. Tugon ni Alistair, sinusubukan niya lang dong magbiro diin niya pa, iyon daw ay joke lang. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang auction. Ang unang item ay isang painting, at ito'y agad na naibenta. Mula doon ay ilang mga items pa ang in-auction, then pagkatapos, ay nagkaroon ng short break. Habang pinupunasan ang luhat sinisinghot pabalik ang sipon, ay inilahad ni Sungwoo na natural lang para sa mga bagay na katulad ng mga tanyag na paintings o kaya naman mga artifacts na mae-auction, subalit ang pag-auction sa right sa pagpapatakbo ng isang orphanage, ito raw ay napaka-touching. Bukod pa doon ang sacred tree na gusto nilang makuha, ay mayroon ding kwento sa likod. Ang sacred tree na ito ay mayroong ability na i-cleanse ang hangin na nasa paligid. Ang seller ay nakuha ito sa napakahirap na paraan para sa kanyang asawa na mayroong malalang bronchi, subalit pagkatapos na mamatay ng kanyang asawa ito'y agad niyang inilagay sa auction ng magamit ng mga taong mas nangangailangan, hindi raw ba't ito'y nagpapainit ng puso.
Idinugtong na ang gumawa ng ganitong uri ng event, malamang na ang host daw ay napakabait. Well, lahad ni Alistair yung matanda ilang beses niya na raw iyong nakita subalit hindi niya alam kung iyon ba ay mabuting tao o hindi. Actually wala siyang pake subalit umano'y ang mga taong tumutungo rito, ay talagang mga disente. Ang mga ito ay hindi obsessed sa pera, at mas inclined sa pag-give back sa society. No wonder sabat ni Sungwoo, no wonder na pakiramdam niya ang event na ito ay mas mukhang social gathering kaysa sa isang auction. Lumalabas na ang mga taong ito ay nakahandang ibigay ang item sa pinaka-nangangailangan. Oo, mariing sambit ni Alistair at iyon ang rason kung bakit siya nandito. Ang auction na ito ay ang siya lamang bukod tanging paraan upang mapa sa kamay niya ang sacred tree. Ang gusto lang naman nito ay ang gumawa ng furniture, hindi raw ba, kaya ang bagay na ito'y ibigay na lang nito sa kanya. Sa kasamaang palad ay sumagot si Sungwoo na hindi niya maaaring gawin ang bagay na iyon. Siya raw ay mayroong 3 anak kaya kapag siya ay nagkaroon ng furniture na magpo-provide ng malinis na hangin para sa mga iyon, bakit naman daw ba siya hindi magiging greedy? No way to go ni Alistair, ang sacred tree daw ay hindi isang bagay na kayang i-handle ng isang amateur. Kung ganun sabat ni Sungwoo, kung ganun ganito na lang ang gawin nila. Kukunin niya ang sacred tree at ito ay ang gagawa ng furniture para sa kanya. Ano, sambit ni Alistair. Idinugtong ni Sungwoo na kapag siya ay nakapagpasya sa isang bagay kayang-kaya niyang makuha ang kahit na anumang bagay na gustuhin niya sa auction na ito. Naiintindihan naman nito ang ibig niyang sabihin, hindi raw ba? Gayunpaman ang habol nito ay ang skill experience mula sa paggawa ng isang item gamit ang sacred tree. Tama raw ba kung kaya ito ay babayaran niya para sa paggawa? Ito ay win-win situation para sa kanilang dalawa, hindi raw ba? Sa kanyang isip ay napasabi si Alistair na pakiramdam niya siya ay tini-take advantage, hindi raw ba't ito ay ang tinatawag na labor exploitation. Gayunpaman sa sumunod na segundo ay mayroon siyang naisip na idea. Fine, lahad niya sabay extend ng kamay, isang bagay naman na ikinabigla ni Sungwoo. Sinabihan si Sungwoo na iyon ay isang good deal kaya siya ay pumapayag. Hangisi ni Sungwoo, talaga ba? Kung ganun good, subalit, ito ay mayroon lang 3 araw na time limit. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Alistair sa kanyang narinig. Nagtanong si Sungwoo kung talaga bang iniisip nitong hindi niya alam ang tricks ng mga kalahi nito. Ang mga elves ay mayroong napakahabang buhay at iyon ay binabalak nitong take advantage, hindi raw ba? So gaano katagal daw ba nito binabalak na tapusin ang item? Mga 50 taon ba? Patawad, subalit ito ay hindi gagana sa kanya. Wala nang nagawa pa si Alistair bukod sa mapahiyaw. Umano'y ang pagkakakilala nito sa mga elves ay kalabisan naman. I hate you, sigaw niya pa. Ang lugar na ito ay ang Hernia, subalit sa kasalukuyan ay bakuran na ni Sungwoo nakakonekte sa kanyang restaurant sa pamamagitan ng isang gate. Sa puntong ito ay nagre-replanting si Sungwoo. Makalipas ang ilan pang sandali ay maririnig ang kanyang buntong hininga. Napatanong kung ito na ba ang panghuling puno. Isang gubat na maaari niyang ma-landscape sa anumang paraang gusto niya. Umano'y ang horticulture sa ganitong level, ay nakakaaliw sa sarili nitong paraan. Ang tubig mula sa kusina ay ihinahatid niya rito gamit ang gate. Ang artificial lake na ito ay matatapos na sa hindi katagalan, though ang bill sa tubig ay magiging napakalala. Gayunpaman ang pinakagusto niya raw rito sa lahat, ay ang sacred tree na ito. Ito ay mayroong kakayahang i-cleanse ang hangin at isipan ng mga taong nasa malapit, worthy na tawagin bilang sacred tree. Ang magbasa ng libro sa ilalim ng lilim nito kapag lumagon ay magiging napaka-amazing, hindi raw ba? Gayunpaman kailangan niya pa ring gumawa ng furniture, subalit iyon ay magiging kasayangan. Right, siya raw ay nakapagpasya na, siya ay gagawa na lang ng copy ng sacred tree. Regardless sa bansa, edad at era, ang pagpapalaki ng isang sanggol ay ang pinakamahirap na duty. Papaano mo masisigurong ang bata ay hindi iiyak? Papaano mo masisigurong ito'y hindi masasaktan? Papaano mo masisigurong lalaki ng malusog? Maraming mga magulang ang sumakit na ang ulo sa pagsubok na paghanap ng solusyon sa mga katanungang iyon. Hanggang sa wakas, mayroong isang individual mula sa Terra ang nakapagbigay ng sagot. Ang pag-iyak, masaktan at pagkakasakit, ang lahat ng iyon ay dahil sa ang mga sanggol o mga bata ay mahihina. Ibig sabihin ang pagpapalakas sa kanila ay ang solusyon sa lahat ng problema. Typical mindset ng mga taga-Terra, sambit ni Nabi. Oo, dugtong naman ni Sungwoo, iyon ay isang bagay na tanging taong nagmula sa Terra lang ang makakapagsabi, at ang taong iyon ay hari ng isang bansa.
walang iba kundi si Gerald Renfro I. Nagtanong si Yuna kung ang hari ba ay nag-issue ng royal decree. Si Sungwoo ay napahanga sa kanyang narinig, so si Yuna raw pala ay mayroong alam na advance na mga termino at oo, talagang ang hari ay nag-issue ng royal order. Para sa kapakanan ng kanyang bagong silang na anak, ang hari ay nag-gather ng maraming mga chef at wizards, nag-utos na mag-research patungkol sa kung papaano magiging mas malakas ang mga sanggol. So patanong na sabat ni Yuna, so ano ang nangyari? Sumagot si Sungwoo na sa bandang huli talagang sila ay nakalikha ng kung anong bagay na mayroong kakayahang magpalakas sa mga sanggol. Kapag ka ito ay kinain ng mga bata, sila'y magiging malakas, hindi na magkakasakit pa o madaling masasaktan. Amazing sambit ni Nabi. Ito raw ay ang unang pagkakataon na narinig niya ang patungkol sa bagay na ito. Nagtanong si Yuna kung naging masaya ba ang hari. Hindi sagot ni Sungwoo at sa katunayan, iyon pa ay nagalit. Ganito ang naitugon ng dalawa. Nilinaw ni Sungwoo na una sa lahat ang ingredients ay napaka-rare, kaya ito ay napakamahal. Ano sambit ni Nabi? Iyon ay isang hari yet napaka-cheap. Dumugtong si Sungwoo na pangalawa, ang ginawang research ay naging napakatagal nang magkaroon ng resulta, ang anak ng hari o ang prinsipe ay naging adult na. Sambit ni Yuna. Just like that, dagdag ni Sungwoo, ang recipe ay ginawang libro at nakalimutan na sa shelves ng Royal Library hanggang sa isang araw, natagpuan niya ng hindi sinasadya. Well, siya raw ay magsisimula na ngayon, o siya nga pala, ang recipe na ito ay medyo matagal gawin kaya ang mga ito ay umakyat na muna at maglaro, isang bagay namang malugod na sinang-ayunan ng dalawa. Kasabay ng pagbukas sa kanyang inventory ay inilahad ni Sungwoo na hindi niya sinabi dun sa mga bata. Subalit mayroon pang isang bagay na nagpapa-amazing sa recipe na ito. Ang recipe ni Gerald Renfro ay great supplement para sa mga bata, subalit kapag ginamit sa mga halaman, ito ay nagsisilbing premium fertilizer na nagdudulot upang ang halaman ay tumubot lumaki ng mabilis. At ngayon ang unang ingredient, ay kaliskis ng isang dragon. Isang baby food na nagre-require ng parte ng isang dragon, natural lang na magalit ang hari. Ang kaliskis ng dragon o dragon scale ay resistant sa mga magic spells, at sa mga well-crafted na mga sandata. Si Sungwoo ay nag-channel ng energy sa hawak niyang kitchen knife, at nagsimulang maggadgad. Ganito ang naging reaksyon ni Yunhang sa kanyang nasaksihan. Ang sword energy na ito, sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay napaka-incredible. Talaga raw bang posibleng mabalot mo? Talaga raw bang posible ang bagay na ito? Hindi raw ba't kadalasan nagagawa lang ito sa loob ng napakaikling sandali, upang i-increase ang puwersa ng iyong isasagawang atake? Nang matapos sa paggadgad sa kaliskis ng dragon, ay sungay naman ng Leviathan ang inilabas ni Sungwoo. Ang sungay ng Leviathan o sungay ng Dragon of the Sea, walang kataga upang ma-describe kung gaano ito katigas, sapagkat ito ay equal o higit pa sa kaliskis ng isang dragon. Gayunpaman, ito'y ginadgad lang ni Sungwoo nang walang kahirap-hirap, kumakanta pa nga habang isinasagawa nang biglang mayroong tumawag sa kanya, walang iba kundi si Yunhang. Nagtanong kung papaano nito nagagawa ang bagay na ito. Siya raw ay turuan nito, isang bagay naman na ipinagtaka ni Sungwoo. Nagtanong kung ang pagluluto ba ang tinutukoy nito. Sinabi ni Yunhang na ito ay nagdi-disintegrate, kaya papaano naman daw ba ito matatawag na pagluluto? Subalit hindi umano'y ang ibig niyang sabihin putol ni Sungwoo, so gusto nitong ituro niya ito. Ang enerhiyang bumalot sa kitchen knife ay mas pinatindi pa ni Sungwoo. Nagsimulang mag-slash sa hangin, hindi kumurap si Yunhang. Sa kasamaang palad ginawa lang pala ni Sungwoo ang bagay na iyon upang magsulat sa hangin na ayaw niya, isang bagay naman na ikinainis ni Yunhang. Nagtatanong kung bakit ayaw nito. Sumagot si Sungwoo na wala siyang time upang turuan ang isang batang hindi gumagamit ng honorifics habang nakikipag-usap sa isang adult. Grabe sambit ni Yunhang, ito raw ay napaka-mean, subalit hindi raw ba't maging ito rin naman ay umaastang bata. Mula doon ay nagawa ng magadgad ni Sungwoo ang tatlong ingredients, siya ay napabuntong hininga. Grabe sambit ni Yunhang sa kanyang isip, ginadgad lang nito ang lahat ng mga precious materials na ito upang gawing ingredients sa pagluluto ni gaano raw ba ito kamahal. Ngayon lahad ni Sungwoo ang kailangan na lang gawin ay ang stir fry ang mga ito sa iisang kawali, subalit ito ay ang pinakamahirap na parte. Ang init, ang movement ng kawali at ang flow ng magic power, ang lahat ay kailangang makontrol ng napaka-precise. Ang mga walang silbing parte ay masusunog, ang matitira ay marerefine ng magic power, at the more na inulit-ulit ang prosesong ito the more naaangat ang difficulty, at the more natitindi ang magiging effects.
Not yet sambit ni Sungwoo sa kanyang isip ito raw ay hindi pa sapat, maaaring ito ay hindi magiging isyo kay Youngshak at Nabi, subalit para kay Yuna, kailangan niya pa itong i-refine. Ang unstable na mana mula sa awakening ay sa ganoong paraan lang ma-e-stabilized. Thus ang proseso ngay inulit-ulit pa ni Sungwoo ng ilang beses, ilang sandali pa'y naging ganito na ang itsura at sa puntong ito, ang specialty pepper ni Gerald Renfro ay nakumpleto na. Pagsapit ng hapon nang matapos ang kanyang duty ay nagbihis na si Yunhang Ravioli, patanong na sambit niya, anong uri ng pagkain ito? Sumagot si Sungwoo na ito ay Italian version ng dumplings, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-fold ng pasta sheets katulad ng sa dumplings, at ang palamang nasa loob ay cheese at beef. Hasambit ni Yunhang, subalit ang dumplings ay dumplings, kaya papaanong nangyaring ang Italian version ay iba? Well, tugon ni Sungwoo, actually hindi ganoon kalaki ang kaibahan. Mayroong theory na ang dumplings ay nag-originate dahil kay Marco Polo. Sa kanyang isip ay idinugtong ni Sungwoo na ang kanyang energy ay halos nagasta niya na sa paggawa ng secret powder, kaya hindi niya na kayang gumawa pa ng fancy dish sa ngayon, siya ay tao rin. Sa sumunod na segundo ay isi-nerve niya na ang dumplings sa apat umano'y salamat sa paghihintay, ang mga ito'y maaari nang kumain ngayon. Nabi Yuna, magmula ngayon ang mga ito raw ay kailangang e-season ang kanilang pagkain gamit ang pepper powder na ito isang beses bawat 2 araw, ito yung mismong powder na ginawa niya kanina. Nagtanong si Yuna kung ito na ba yung secret recipe na nabanggit nito. Oo, tugon ni Sungwoo, ito raw ay ang magic pepper powder, na magpapa-improve sa kalusugan nito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Yuna na nakita niya na mula sa malayo ang paghihirap ng mga customer ng kanyang Uncle Sungwoo matapos na matikman ang bagay na ito, subalit tiyak naman na magiging ayos lang kapag kakaunti lang ang inilagay niya, hindi raw ba? Siguro naman magiging normal lang ang lasa. Thus nilagyan na nga ng kaunti ni Sungwoo ang share ng 3, ang 3 naman ay agad na nagpasalamat, nagsimulang lumantak sa kasamaang palad ng matikman, napakalala pa rin ng lasa. Sa kabilang banda ito ay tila baliwala kay Nabi, inilahad na ang distinguished flavor na ito ay incredible, walang one-dimensional flavor kagaya ng pait, alat at asim, subalit ang flavor ng mana, tila ikaw ay ngumunguya ng LED. Idinagdag na kapag ito'y ibinahagi niya sa kanyang grandma, tiyak na ito'y magugustuhan nun gaya ng inaasahan mula sa mga Ailuros. Sambit ni Sungwoo, ang mga ito raw ay ang siyang nakakaintindi ng husto sa lasa. Nang mapansin ang pagmumukha ni Nabi ay nagtanong si Yuna kung ito ba ay talagang ayos lang, subalit agad na nag-deny si Nabi, hindi raw ganoon sapagkat sa standards ng Terra, ito ay maituturing na delicacy. Ono, sambit ni Yuna. So ang mga tao raw pala ng Terra ay nakakaawa. Hindi niya man gusto ang lasa, pinilit pa rin ni Yuna ang kanyang sarili na kumain. Hahasambit ni Yunhang, talaga raw bang ito ay ganoon kalala? Well, lumalabas na ang bata ay bata. Let's see, sambit naman ni Sungwoo sabay activate sa kanyang observation skill. Sa kanyang isip ay inilahad na si Nabi ay malakas na sa simula pa lang, kaya walang anumang pinagkaiba. Si Youngshak naman ay medyo sumihol na at ito ay adorable. Ngayon ang pinakamahalaga sa lahat ay si Yuna. Napansin niyang ang unstable mana nito ay nasettle na. Kailangan niya itong pagtuunan ng pansin upang makita kung anong mga abilities ang maa-awaken nito, ngunit sa ngayon sa nakikita niya, ang ikinakatakot ni President Soyang na ito ay makaka-awaken ng ability na makakapagpapahamak sa kanya ay hindi magkakatotoo. Isa pa mayroon pang ibang bagay na paggagamitan niya sa pepper powder na ito, at mula nga rito, siya ay tumungo na sa hernia. Pagkatapos na madiligan ang sacred tree ay inilabas niya ang powder at tinaktakan sa sumunod na segundo. Maging si Sungwoo ay nabigla, sa naging napakabilis na paglago nito. Wow, ito raw ay napaka-effective. Ngayon ang natitira na lang, ay ang tawagin si Alistair ilang araw mula ngayon. Sa ngayon ay nagawa niya ng masecure ang sacred tree na gagamitin sa paggawa ng furniture. Ang mana ni Yuna ay na-stabilized na rin, ito raw ay isang napaka-productive na araw. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Disaster Restoration Zone B International Airport, kung saan nag-aabang ang grupo ng mga media. Makikita ang paghakbang ng isang individual, narito na sigaw ng isang reporter. Lumalabas na ang kalbong ito pala ang tinutukoy niya, ang rank 91st ng First Order na si Awalt, na kilala rin sa codename na Immortal o Indestructible Diamond. Ang kalbong ito ay nagmula sa Venice. Mr. Awalt, tanong ng isang reporter, ang biglaan nitong pagbisita sa Korea, ano ang dahilan? Ang mic ay agad na hinablot ng kalbo. Sumagot na siya ay narito,
upang hulihin yung sinungaling na sinira ang kanyang binitawang pangako. First Order Rank Battles. Ito ay isang model fight sa pagitan ng mga members ng First Order, upang madetermina ang kanilang ranks. Hindi katulad sa mga lower rank challengers, ang mga higher rankers na bababa ang ranggo kapag ka natalo ay hindi na kailangan pang maglagay ng pusta sa kabilang banda. Ang mga lower rank challengers ay kailangang maghanda ng prize. Sa madaling salita, ang kalbong ito ay hinamon ni Kang Hyuk sa isang rank battle at ang prize na inilatag ay isang artifact na tinatawag na Wrath of Winter Sword. Sa kanyang paghahamon ay sinabi ni Kang Hyuk na kahit na gaano pa kalaki ang mga muscles nito ay wala ring silbi sapagkat ang lahat ay pantay kapag kabaril na ang kaharap. Nagtanong pa kung siya ba'y naiintindihan nito. Sa puntong iyon ay kakabalik pa lang ni Kang Hyuk mula sa Terra. Sunod-sunod ang kanyang sinalangang rank battle. Nagkaroon ng streak mula sa rank 100 hanggang sa rank 92 kung kaya naman siya ay nag-uumapaw sa confidence. Gayunpaman ang streak niyang iyon ay nagawang maputol ni Kalbo. Thus sa pagkakataong ito ay narito si Kalbo upang i-claim ang prize, subalit pagdating niya sa ISAC ay umalangaw-ngaw ang kanyang hiyaw, nang mapag-alamang si Kang Hyuk ay nasa bakasyon. Ano sigaw niya kay Jiyon kung hindi nasa bigla ang misyon ay injured o kaya naman busy umano'y ang bastard na iyon ay inubos na ang lahat ng rason upang madelay lang ang pag-handover sa espada at ngayon ay nasa bakasyon, siya raw ba ay niloloko nun? Hay buntong hininga ni Jiyon. Oo, alam niya raw, naiintindihan niya ang frustration nito. Ang taong iyon ay talagang isang purong basura kung hindi lang dahil sa iyon ay superior niya, iyon ay inilagay niya na sa trash can at tinadyakan. Sa kanyang isip ay inilahad ni Kalbo na lumalabas na siya pala ay naging napakapabaya, dapat daw pala tiningnan niya muna ang kredibilidad nun bago tinanggap ang hamon. Ngayon niya lang nalaman na maging ang mga katrabaho nun ay sumasang-ayon din na iyon ay isang basura. So lahad niya kay Jiyon. So nasaan daw ba ang basurang iyon? Patawad sa inconvenience, tugon ni Jiyon. Iyon daw ay kasalukuyang nasa. Ang eksena ay lumipat sa Hunter's Restaurant kung saan makikita si Kang Hyuk sa harap ng salamin, gandang-ganda sa sarili umano'y maging sa araw na ito, siya na si Baek Kang Hyuk ay napakagwapo pa rin. Ilang sandali pa ay naupo na si Kang Hyuk kasabay ng paghikab ay inilahad na sa mga araw na ito ang daming free days na maaaring ma-enjoy, na ni siya ay nakakaramdam na ng takot. Idinugtong kay Yunhang na nung kapanahonan niya kailangan niya pang mag-overtime ng husto upang magkaroon lang ng 2 araw na day off. Malamang na hindi nito alam ang tinutukoy niya, tama raw ba? Idyot sabat ni Yunhang, siya raw ay senior nito. O talaga ba tuya ni Kang Hyuk? Hindi niya raw alam since mas maraming misyon ang nakumpleto niya kumpara rito. Pinigilan ni Yunhang ang kanyang nararamdamang inis. Inilahad na iyon ay dahil sa ang pag-activate sa kanyang ability ay one-way ticket sa ospital kaya siya ay walang choice. Hatugon ni Kang Hyuk. Nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, ito naman ay isang hamak lang na noob na palaging na-o-ospital pagkatapos ng isang misyon. You bastard, sambit ni Yunhang. Ang pasensya'y tuluyan ng nasaid. Thus ang dalaway nagsalpokan na naman. Kapansin-pansing ang nangyayari, hindi alintana ni Min si inilahad kay Sungwoo na noon siya ang palaging nagdidil sa baliw na First Order na ito, ngunit ngayong narito na ang Black Hawk upang umako sa responsibilidad, siya ay masaya. Hasambit naman ni Sungwoo, pansin niya rin daw na ito'y walang masyadong ginagawa sa nagdaang mga araw. Oo ganoon nga, tugon ni Min, si siya raw ay mayroong maraming free time, although sa tingin niya, ang mga Full Metal Heroes ay ang siyang nagga-grind sa mga araw na ito. Ang mga iyon ay active 24 oras walang pahinga, dahil sa na-develop na bagong material mula sa Ogre Hunt, kaya natural lang na sila'y mayroon ng mas maraming free time sa ngayon. Ay sisambit ni Sungwoo, subalit hindi raw ba't iyon ay magandang bagay? Oo ganoon nga, tugon ni Min, si gayon paman sadyang pakiramdam niya lang mayroong trouble na paparating at ang isiping iyon ay ang siyang nagpapabagabag sa kanya. Sa labas ay makikitang nagsa-sunbathing ang tatlo nang biglang bumaba ang araw. Biglang dumating si Kalbo, na siyang nagpagulantang sa kanila. Agad-agad ay binuksan nito ang pinto. Baek Kang Hyuk, sigaw niya, you bastard, so nandito lang daw pala ito. Aawal pautol na sambit ni Kang Hyuk. Napatanong kung papaano ibigay mo ang sandata, sigaw ni Kalbo. Tinawag na con artist si Kang Hyuk. Ang official code name ni Awalt ay Indestructible Diamond, subalit walang tumatawag sa kanya sa pangalang ito. Siya ay mayroon pang ibang bansag na ibinigay ng mga tao dahil sa paraan ng kanyang pakikipaglaban at ito ay ang immortal, o zombie.
Gamit ang kanyang ability na tinatawag na forced combat nagagawa niyang matanggap ang bawat o anumang atake. Ang ginagawa niyang pagsasakripisyo sa kanyang laman para sa buto ng mga kalaban ay maitutulad sa mga zombie, subalit ang fighting style niyang ito ay mayroon ding limits at iyon ay ang kakulangan sa lakas ng kanyang atake. Kung kaya naman si Awalt sa kasalukuyan ay ibinubuhos ang kanyang oras sa pag-farm ng mga items, upang matakpan ang kanyang weakness. Sa sumunod na panel ay nakahalik na sa sahig ang mga tuhod ng dalawa na kataas ang mga kamay sa harapan ni Sungwoo, na armado ng nirolyong dyaryo. So lahad ni Sungwoo kay Kalbo, so ang gusto lang nito ay ang mai-handover dito ang sword bla 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 Winter kagaya ng napagkasundoan, oo ganoon nga, pinagpapawisang tugon ni Kalbo. Hay buntong hininga ni Sungwoo sabay pekto sa ulo ng dalawang, ngunit kahit na lahad niya kay Kalbo, hindi ito dapat na lumikha ng eksena sa lugar ng iba. Umano'y halos oras na ng pagdating ng mga customer, papapatawad pautal na tugon ni Kalbo. Hey boss, sambit naman ni Kang Hyuk, ngunit nakakahiya raw para sa mga tulad nilang mga grown man na nalumuhad ng nakataas ang mga kamay ng ganito, so tugon ni Sungwoo, so ito raw pala ay marunong mahiyayet, binasag nito ang binitawang pangako, ni talaga raw bang alam nito ang pakiramdam ng kahihiyan. At teka lang, binaba raw ba nito ang mga kamay nito ng kaunti ngayon lang? Kinabahan si Kang Hyuk nang humaganit sa pagmumukha niya ang nirolyong dyaryo. Hay kahit na ano pa man lahad ni Sungwoo, ito raw ay mag-reflect na lang sa actions nito nang matahimik inutusan si Yunhang na paglipatan ng mata ang mga ito, isang bagay naman na agad na sinang-ayunan ni Yunhang. Hey Bek, Kang Hyuk, sambit ni Kalbo, nagtanong kung sino ba kasi ang taong iyon, sa kasamaang palad ay halang ang itinugon ni Kang Hyuk. Inilahad ni Kalbo na kani-kanina lang nung siya ay galit na sumugod dito, ang taong iyon ay nagawang makareact ng napakabilis, sinupil silang dalawa na parehong mga members ng First Order, ang bagay pa lang na iyon ay hindi nakapanipaniwala, idagdag pa ang fact na dyaryo lang ang ginamit nun bilang sandata. Sambit ni Kang Hyuk, syempre, natural lang na hindi kilala ng isang probinsya nung nagmula sa suburbs ng Venice kung sino ang kanyang boss. Pautal na tugon ni Kalbo, dumugtong si Kang Hyuk na ang pangalan ng kanyang boss ay Yu Sungwoo, isang returnee. Sambit ni Kalbo sa kanyang pagkabigla, isang returnee, no wonder na ito ay napakalakas. Gayunpaman, bakit ito ay ang siyang nag-pay flex? Sumagot si Kang Hyuk na iyon ay dahil sa siya ay isang employee rito. Napatanong si Kalbo kung ang pagiging First Order ba ay side hustle na lang nito, ngayon biglang mayroong nag-flash na liwanag, lumalabas na sila pala ay kinuhanan ng litrato ni Yunhang. Hahasambit niya, napaka-nice daw na makitang ma-humble ang mga ito, isang bagay naman na ikinainis ni Kang Hyuk, hintayin lang daw nito kapag ka natapos na ang kanyang punishment. Ganito ang naging reaksyon ni Kalbo nang makita ng malinaw ang pagmumukha ni Yunhang. Teka lang, hindi raw ba't ito yung Black Hawk Kid na nasa rank 65, so maging ito raw ba ay employee rin dito? Umano'y ang isiping ang isang returnee na madali lang na mapapabilang sa rank 10 ay isang restaurant owner at ang mga employee pa nito ay puro mga members ng First Order. Holy shit, ano ang nangyayari dito sa Korea? Mula doon ay lumipas ang ilan pang mga sandali at sa puntong ito, ay pinaupo na ni Sungwoo ang dalawa. Sambit ni Sungwoo, pinag-isipan niya na raw ng maigi ang patungkol dito, subalit Kang Hyuk, hindi raw ba't ang bagay na ito ay madali lang naman na mareresolba, kapag ka ibinigay na lang nito ang espadang ipinangako nito. Boss, hiyaw ni Kang Hyuk sabay hampas sa mesa, ito raw ay hinding-hindi niya ibibigay, sapagkat ito ay hindi lamang isang ordinaryong espada. Bakit, anong uri ba ng espada ito? Tanong ni Mincy. Sumagot si Kang Hyuk na dahil sa ito ay ibinigay sa kanya ng God of Bizarre Cuisine. Pa-sarcastic na sambit ni Mincy, narinig niya na raw ang patungkol sa God na ito noon. Anong uri ng kulto ito? Kung ganun hiyaw niya pa, dapat ito'y hindi na nito in-offer pa bilang prize in the first place. Ngunit tugon ni Kang Hyuk, ngunit wala rong papalag sa kanya sa rank battle kapag ka hindi ganoon ang ginawa niya, ngunit dito ngunit doon, hiyaw ni Mincy. Sa puntong ito'y nagbato na ng tantrum si Kang Hyuk, whatever hiyaw niya, kunin nito kung kaya nito, ito raw ay hinding-hindi niya ibibigay ng kusa. Hasambit ni Kalbo sa kanyang isip, sa estadong ito, ni makukuha niya pa raw ba ang espada mula sa basurang bastard na ito? Mr. Awalt, tama ba? Sambit ni Sungwoo. Oo, tugon ni Kalbo, na caught off guard sa bigla ang paggamit ng honorifics ni Sungwoo.
Sinabi ni Sungwoo na ano raw ba kaya kung ganito na lang sa kasalukuyan ay mayroon silang isinasagawang event kung saan kailangan mong ubusin ang isang dish at kapag ka iyon ay nagawa mo ikaw ay makakatanggap ng reward, isang artifact tier equipment. Ano sambit ni Kalbo sa kanyang pagkabigla isang artifact tier equipment tugon ni Sungwoo usually sila raw ay nag-charge ng participation fee subalit considering ang circumstansya nito we-waive niya na lang ang fee para rito. Maaari itong mag-attempt hanggat gusto nito kung talagang ito ay persigido na mapanalunan ang artifact, tiningnan ni Kalbo ang challenge. Hasambit niya sa kanyang isip Bizarre Food Challenge ang offer na ito ay hindi na masama at base rito, ang kailangan niya lang gawin ay ang kumain ng bad food. Umano'y mas mayroong tsansa na makukumpleto niya ang challenge na ito kaysa sa maghintay na magbago ang isip ng bastard na iyon, okay lahad niya kay Sungwoo susubukan niya raw ito. Kapansin-pansin ang ginawang pagngisi ni Yunhang ganoon din naman ang nakakatakot na ngiti ni Sungwoo, sinabihan si Kalbo na great choice ang ginawa nito. Oy sambit ni Kang Hyuk kasabay ng pagtayo boss kailanman ito raw ay hindi niya pinagdudahan alam na alam niyang ito'y makakaisip ng paraan, ito ay ang essence ng mga Koreano. Sa kasamaang palad siya'y binato lang ng gloves ni Sungwoo sa pagmumukha essence ng mga Koreano may as sambit niya ano talaga raw bang iniisip nitong ito ay gagawin niya ng libre ang lahat ng ito ay dahil dito, iyon naman ay alam nito tama raw ba. Kung kaya mamaya pagkatapos ng duty nito rito ito ay gumugol ng 6 na oras sa paglilinis doon sa Yowol fishing spot wala naman itong reklamo hindi raw ba natahimik si Kang Hyuk, natuon ang mata sa paris ng glove na nasa sahig. Sa sumunod na segundo'y pinulot niya ang gloves, how unlucky sambit niya.